Mga kapatrol, ngayong 22 years old na si Kai Sotto ay siguradong desidido na siyang pasukin ang NBA. At umuugo ngayon ang balitang gagawin daw ang lahat ni Kai upang makapasok sa NBA this season. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto, desidido nang makapaglaro sa NBA at gagawin ang lahat upang makapasok na this year. Well, hindi man lingid sa kaalaman natin na this year ang best season ni Kai as a professional player. Napakaraming mga improvement na nagawa niya sa kanyang laro, and you can really see in his eyes na merong sense of urgency. Pati ang pagpapalaki ng kanyang katawan ay ngayong taon lang na highlight, and true enough ay lumalaban na ang kanyang katawan sa matinding workout na halos wala na siyang pahinga. Napakasipag ni Kai this season at nakita naman natin ang magandang resulta. Sa Japan B-League this season ay gumawa siya ng mga insane moves na gumulat sa buong mundo. Hindi na kailangan pa ni Kai ng additional motivation dahil alam niya mismo kung ano ang kanyang gustong abutin at ginawa niya ang lahat upang maabot ito. Kumuha si Kai ng isang very powerful NBA agent, and so far so good. Sa tulong ni Tony Ronzoni ay nakapaglaro si Kai last year ng ilang mga minicamps and workouts at nakapaglaro sa NBA Summer League, kaya lang napurnada ang lahat dahil sa sakit ng kanyang likod. This summer ay nag-iba ng strategy ang Wasserman at pinili nilang hindi dumalo sa mga minicamps and workouts. Instead ay nag-focus muna sila sa Olympic qualifying tournament na kung saan ito ang magiging pathway ni Kai sa NBA. For sure, desidido na si Kai na susubukan ang mga big men ng NBA, pero bago yan ay masusubukan muna siya against the big men ng Latvia at Georgia. Kaya crucial ang magandang laro ni Kai sa Latvia dahil ito ang kanyang magiging chance na patunayan sa buong mundo na pwede niyang i-dominate ang NBA kung ma-dominate niya ang mga big men ng Latvia at Georgia. Sa ngayon ay nasa deep preparation si Kai, and we are confident na kayang-kaya niya i-dominate ang mga big men ng Latvia at Georgia kahit maglaro pa ang kanilang mga NBA players. For Kai to dominate the Olympic qualifying tournament ay very crucial rin ang kanyang strength and conditioning coach na si Melantin para magiging ready siya physically, and of course si Coach Tim Cone na siyang magbibigay ni Kai ng mga paraan how to beat the FIBA basketball powerhouses sa Olympic qualifying tournament. Yes, nandyan si na Melantin at Coach Tim Cone, pero nasa kay Kai pa rin ang malaking parte dahil siya mismo ang maglalaro. Kaya ito ang pinaka-tryout ni Kai, at kung maganda ang resulta ay siguradong makakuha siya ng isang NBA contract. At balitang NBA naman, LeBron James, miss katambal si Kyrie Irving. Wala sa NBA Finals si LeBron James, pero nag-iingay pa sa sidelines ang Los Angeles Lakers superstar. Nami-miss daw niya ang dating partner niya na si Kyrie Irving. Balik sa finals si Irving at babakapan sa Luka Doncic para gasolinahan ang Dallas Mavericks laban sa Boston Celtics. At ang Game 1 ay sa June 7 na sa TD Garden. Noong 2017 pa, huling na sa championship si Kyrie Irving, siya ang Robin sa Batman na si LeBron James. Inihatid nilang dalawa sa kampyonato ang Cleveland Cavaliers laban sa Golden State Warriors. Pagkatapos ng 2016-17 season, nabasag ang LeBron-Kyrie tandem. Nag-request ng trade si Kyrie Irving at tumawid sa Boston Celtics. Makalipas ang 2 taon,
ay lumipat naman siya sa Brooklyn Nets bago napunta sa Dallas Mavericks noong February 2023. I'm so happy and so proud to watch him continue his growth. And I'm so mad at the same time that I'm not his running mate anymore. Anin ni LeBron James sa kanyang co-host na si JJ Redick sa latest episode ng kanilang Mind the Game podcast nitong Martes. Nagsama sila sa Cleveland Cavaliers nang bumalik sa Cleveland si LeBron James noong 2014 at sa 3 seasons, 3 beses din silang nasa finals at sa Game 7 kontra Warriors, si Kyrie Irving ang nagbaon ng title-clinching three-pointer. I just remember those times. Balik tanaw ni LeBron James. At panunoorin lang muna ni LeBron James ang dating partner na rarampa sa championship. Ang Los Angeles Lakers ay natalo sa labanan sa bidding para kay Kyrie Irving. Sa kabila ng popular na paniniwala na ang Los Angeles Lakers ay isa sa maraming kupunan na nag-alok para sa superstar point guard na si Kyrie Irving ilang taon nang nakaraan. Ayon kay ESPN's Dave McMenamin, ang paghahabol ay naging agresibo at inalok ng Los Angeles Lakers ang impressive package of several key assets. Ang Los Angeles Lakers ay isa sa mga kupunang agresibong sumubok na habulin itong si Kyrie Irving bago ang deadline ng trade, bago siya ipinadala ng Brooklyn Nets sa Dallas Mavericks sa isang package na kinabibilangan ni Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith at isang unprotected first-round pick in 2019 and 2 second-round picks. At ang availability ni Kyrie Irving ay tumagal lamang ng ilang araw sa nasabing season at ang Los Angeles Lakers ay isa lamang sa maraming kupunan na tumawag upang magbigay ng mga alok sa pagpapatunay na ang Hall of Fame point guard na si Russell Westbrook ay hindi angkop para sa kupunan. Inisip ng Los Angeles Lakers na si Kyrie Irving ay magiging mas mahusay para sa kanila at siya ay isa sa ilang mga manlalaro na handang isakripisyo ang kanilang huling bahagi ng draft capital para rito. Ang deal ay nakatuon sa All-Star guard na si Russell Westbrook, isang one-time MVP kasama ang OKC Thunder at 2 first-round picks, ngunit tinanggihan ng Brooklyn Nets na tanggapin ang package at pinili ang Dallas Mavericks. Si LeBron James ay isang 4 times na kampiyon ay nagsagawa ng kampanya para sa Los Angeles Lakers na pumirma kay Kyrie Irving at nagpahayag pa ng kanyang pagnanais na makapaglaro ulit kasama si Kyrie Irving. Sa kasamaang palad, hindi na-impress ang Brooklyn Nets sa package ni Russell Westbrook at napilitan ang Los Angeles Lakers na mag-trade para kay D'Angelo Russell sa nasabing season sa halip.